Tayo po ngayon ay may aayusin na MIUI 125. Ito po ay dinala dito sa shop nang hindi na umaandar. Susubukan po natin itong paandarin nang hindi po nagtatap overhaul dahil medyo kapos po sa budget si Bossing. Pero ang sabi naman niya na ipagagawa din po niya yung ibang sira kung sakaling siya magkaka-budget na. Ngayon po, tetestingin po muna natin kung meron siyang kuryente. So tinatanggal na po natin yung spark plug cap. Ang kasunod naman po na step na ating gagawin ay i-check po natin yung kanyang valve clearance. Malaki po ang chance na mag-loose compression po ang isang motor kung maliit o tukod po ang kanyang valve clearance. At okay po, tinanggal po natin yung kanyang spark plug para madali pong mai-timing. At okay po, ayan po, tinatiming na po natin yung motor at i-check na po natin yung kanyang valve clearance. Okay po, napuna po natin na tukod po yung kanyang intake. Sinubukan po natin itong sukatin. Dapat po ang kanyang sukat ay 0.10. Pero sinukat po natin siya ng 0.6 mm pero ayaw po magkasya ng 0.6 mm sa kanyang intake. Yung exhaust po, sakto lang ang sukat, 0.20 mm po. So ngayon, i-adjust po natin yung kanyang intake from ano po. So bali 0.6 po yung ginamit natin na ayaw magkasya, ilalagay po natin siya sa standard na 0.10. Mahalaga po na mailagay po sa standard na sukat ng valve clearance ang ating mga motor para hindi po ito mag-loose compression. Pwede natin masolusyonan ang pag-loose compression pero ito po ay magiging paulit-ulit at pabalik-balik kung wala po sa tamang sukat ng kanyang valve clearance. At bago po tayo magpatuloy ay tetestingin po muna natin yung kanyang spark plug. Baka yung spark plug po ay sira. Mas mabuti po na makasigurado po tayo na buo po yung spark plug. At ayan po, kitang-kita po natin na may kuryente po yung kanyang spark plug at lilinisin na rin po natin. Okay po, ito po yung liquid na ating ilalagay. Ito po ay pinaghalong langis at gasolina. Kalahati langis, kalahati po gasolina. Sa totoo lang po, ito pong video na to talagang medyo humaba po kasi napakatagal po bago natin napaandar itong unit na to. Talagang tsinaga po natin. So iyon po yung intention natin dito sa video na to. Kung paano po mapapaandar yung ganitong mga kaso nang hindi po nagtatap overhaul, especially po kung ating mga customer wala po talagang budget. So ganito po ang diskarte. Okay po, ikakabit na po natin ang spark plug at susubukan na po nating paandarin. Kaya po yan, pag-asama tayo sa safety na ito, lalo nito sa inyo makasama. Nakikiusap ako sa inyo. Narinig yung buho ako sa inyo. Sama-sama tayo na. Sa inyo. Dahil mga kasama. Mahal ko kayo. Mahal ko kayo. Ay, hinala yung baterya. Jumper ako. Bali mahina po yung kanyang battery kaya hirap din pong umikot yung kanyang electric starter. Kaya po tayo ay nag-jumper ng extra battery. Okay po, ngayon po hindi po natin siya napaandar sa ating unang subok. Susubukan po natin ulit na maglagay ulit po ng pinaghalong langis at gasolina at tetestingin po natin ulit na paandarin. So okay po, ayan po yung pinaghalong langis at gasolina. Naglagay po tayo ulit at tetestingin po natin paandarin ulit. Okay po, ikakabit natin yung spark plug at susubukan natin siyang pa-startin ulit sa pangalawang pagkakataon. Hey, andar! Pajak! Sige. Sige.
Dahil ayaw pa rin pong umandar, nagdesisyon na po tayo na baguhin po yung kanyang valve clearance. Mas palalakihin po natin yung sukat, higit pa sa sukat ng standard. Bali ang gagawin natin is 0.20 na po yung intake at 0.30 po yung exhaust. So yung pong ginawa natin, mas malaking sukat ng valve clearance. So bali marami na po tayong ginawang ganitong unit na nag-loose compression. First time lang po natin maka-encounter ng ganito katagal bago na pa-start. Yung iba po, napapa-start po natin kaagad. Pwera lang po itong unit na to. At okay po, kagaya kanina, naglalagay po tayo ulit ng langis na may halong gasolina. Tumuli ka! Bawa ka! Hindi! Hindi ko ang sila eh. Ay, saan tumuli ka? Baka masunog ka nila yung starter mo. Ayan na eh. Okay, ano mo to sir? Tatadyakan ko. Okay po, naglalagay po tayo ulit ng langis na may halong gasolina. Ito na po yung ating pang-apat at huling subok po dahil aandar na. Uy! Tahimik pa. Tahimik pa pero laki ng clearance ng bangko lang yan. Pero di siya ganun kaingay yun. Pero ngayon, ibabalik ko sa standard na sukat dyan. Okay. So, okay po, umandar na siya. So, ang ginawa natin kanina, nilakihan natin yung clearance ng kanyang barbula. Mas malaki sa standard na sukat niya. Yung intake ay ginawa kong 0.20, ginawa ko naman 0.30 naman yung exhaust. So malaki na po yun. Yun nga lang, eto talagang motor na to is talagang may diferensya na siya. Nagkakain na siya ng langis. So etong mga basa-basa na to, ngayon lang yan. Pero talagang basa na rin siya ng langis. Kanina sinundot natin to, malangis talaga. Okay, sabi ni Bossing, wala pa siyang 1 linggo nang nag-change oil siya. Wala pa 1 linggo. Pero wala na akong masukat na langis. As in, wala na masukat na langis. Ibig sabihin, kumakain na talaga to ng langis. Siguro sa ibang araw, pag may budget si Bossing, baka ipagawa na rin niya. Ngayon, check natin kung matigas na yung kanyang compression. So, eto. Ayan. So, ngayon, pagka yung kickstarter niya, para maibaba mo, pipilitin mo na. Ayan, matigas na talaga. So, okay. Umandar na siya. Ang gagawin natin, ibabalik na po natin sa standard na sukat yung kanyang valve clearance. At okay na po. Kung may gustong ipagawa si Bossing sa mga susunod na araw, so abang-abang na lang po tayo. Ang importante, umandar po yung unit at hindi ganun kalaki yung gastos ni Bossing dahil may mahalagang lakad daw po siya na pupuntahan ngayon. Okay, double check natin na. Kailangan, 1 click. Andar. Ayos. At okay po, ngayon po ay ibabalik na po natin siya sa standard na sukat ng kanyang valve clearance para mawala na po yung kanyang lagitik. Ang importante, umandar na po siya at hindi po ganun kalaki ang nagastos ni Bossing. So okay,
Sabi naman po ng may-ari, ipagagawa po daw niya ito sa ibang araw, ipon lang po daw siya ng budget. Bali ang sukat po ng intake ay 0.10 mm at ang sukat naman po ng exhaust ay 0.20 mm. Yun po ang kanyang standard na sukat ng valve clearance. Okay? Okay, bossing, ganito pagtatanggalin mo yung yung takip. Ayan. Pupunasan mo muna kasi minsan may laman, may talsik-talsik yan eh. Ayan, pupunasan mo muna. Tsaka mo ngayon susukatin. Ayan, kagaya niyan wala. Dapat ganyan pa lang may masukat ka na. O mga hanggang dito. Ayan, hanggang dyan. Eh ngayon, ito nga kahit i-thread mo, wala talagang langis eh. O kasi sayang yung motor. Bali maliit lang gastos mo dito. May tama lang dito yung block tsaka yung valve seal lang. Yung connecting rod mo wala pa kasi tahimik eh. O ayan o, wala talagang langis. Ngayon alagaan mo sa dagdag. Yung ganyan lang po nilalagay. Oo, ganito lang. Eto, mga pandagdag na langis. Kahit anong brand, basta may pandagdag lang. Merong Petron, merong ayan. Hindi rin po pwede damihan. Huwag naman masyado madami. Kasi yung block mo may gas-gas na yun. Pagka sobrang dami naman ng langis na nilagay mo, lalong uusok naman na napakalakas. Ayan. O ngayon, sukatin natin po Ayan, nagsaling na tayo ng 200 ml. Tingnan natin. Nasaan na po yung panukat? Ayan. Sukatin natin, sir. Oh. Tingnan mo, 200 ml na yung nilagay ko, dulong-dulo lang. Dapat hanggang dito po. Ayan. Kasya ba? Kasya. Ayun. O, sige. Kasya. O, sige lang. Ayan. Maluwag na. Okay. Okay, boss. Bali, lalagyan ko pa ulit ng 200 ml. Oo. Ayan, 200 ml pa ulit. Yan po ba yung seat cover kanina? Ay, sige po. Okay, bossing. O ngayon, pupunasan mo ulit yan. Tapos, pagkalagay mo, ayan, sir. Dapat, pagka ginento mo yan, ganyan karami. Ayan. Ngayon po, pagka nasukat ninyo, halimbawa, pag sukat nyo ganyan, hanggang dulo na lang, magdagdag ka na ng isang ganito. O, magdagdag ka na ng isang 200 ml na pandagdag na lang is, kahit anong brand, wala namang problema, Ang importante, hindi po natutuyuan yung motor nyo ng langis. Kagaya nito, wala pa isang linggo. Wala pa isang linggo ng change oil. Isipin nyo, wala pa isang linggo ng change oil. 400 ml lang nabawas. Ibig sabihin, malakas. Kasi pag ito natuluyan pong matuyuan, kakatok talaga ang makina nyo. Mas malaking gastos po yun. Kaya habang wala pang budget para sa pampagawa, alagaan nyo po sa kadadagdag ng langis. Tatagal pa naman po. Opo, tatagal po yan. Basta madagdagan lang lagi ng langis po. Tapos, ipon na kayo ng budget para siguradong walang problema. Maganda pa makina niyan, tahimik pa nga po eh. Para kahit sa malayo. Opo.